Sa dulo ng isang payak na baryo na nakasandal sa paanan ng bundok, nakatira si Adrian kasama ang kanyang inang si Aling Rosa sa isang maliit na bahay na yari sa kahoy at pawid. Hindi kalakihan ang kanilang tahanan at tuwing umuulan ay may mga patak na pumapasok sa bubong. Ngunit para kay Adrian, iyon ang pinakakompletong mundong alam niya. Nandoon ang kanyang ina na sa kabila ng rayuma at matagal ng ubo ay lagi pa ring nagtitiyagang magluto ng mainit na sabaw para sa kanya tuwing gabi. Nandoon din ang kanyang mga simpleng pangarap, isang maayos na trabaho, isang maliit na tindahan para sa ina, at ang balang araw ay maiharap niya sa dambana ang babaeng pinakamamahal niya. Mula pagkabinata, kilala si Adrian sa baryo bilang masipag at mahinahon. Hindi siya palaaway, hindi rin siya mapagmalaki. Kung may nagpapasama ng loob sa kanya, ningiti lamang siya at sasabihing mas mabuti ng tahimik kaysa makasakit. Nagtatrabaho siya noon bilang tagapangasiwa sa bodega ng kumpanya ni Don Marcelo, isang makapangyarihang negosyanteng may-ari ng mga sasakyan, paupahan at mga tindahang tila hindi na uubusan ng salapi. Bagaman simple lamang ang sweldo ni Adrian, maingat niya itong iniipon. Sa bawat sweldo, una niyang binibili ang gamot ng ina. Kapag may natira, iyon ang inilalagay niya sa isang lumang lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. "Anak," minsang sabi ni Aling Rosa habang tinutupi ang lumang damit na tinahitahinan niya ng maraming ulit. "Huwag mong ubusin ang lakas mo sa pagtatrabaho. Bata ka pa. Dapat iniisip mo rin ang sarili mo." Ngumiti si Adrian habang nagtatapal ng lumang pako sa dingding. "Kapag umayos na po tayo, saka ko'y isipin ang sarili ko. Kayo muna." Napailing si Aling Rosa, ngunit may lambing sa kanyang mga mata. "Mana ka sa iyong ama. Ganiyan din iyon. Laging inuuna ang iba." Kapag sinasabi ng kanyang ina ang pangalang ama, palaging may munting kurot sa dibdib ni Adrian. Maaga siyang naulila rito, ngunit sapat ang alaala ng isang mabuting lalaking nagturo sa kanyang ang dangal ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka, kundi sa tibay ng salita. Kaya kahit maraming pagkakataong makalusot sa pandaraya sa trabaho, hindi iyon kailanman pinili ni Adrian. Isa sa pinakamalapit niyang tao ay si Victor, ang kaibigang halos itinuring na niyang kapatid. Lumaki silang magkasama, naghabulan sa palayan, nang huli ng tutubi sa hapon at nangakong sabay aangat sa buhay. Si Victor ang tipo ng lalaking palaniti, mahusay magsalita at madaling pagkatiwalaan ng mga tao. Sa tuwing may problema si Adrian, ito ang unang nakaalam. Kapag kulang ang pera ni Adrian para sa pamasahe, si Victor ang umaalalay. Kapag naman may kabigatan ng puso ni Victor, si Adrian ang tahimik na nakikinig. Hindi niya kailanman inakalang sa likod ng pamilyar na mukha ay unti-unting tumutubo ang inggit. Sa kabilang dako ng kanyang puso ay si Elena, ang babaeng matagal na niyang minamahal. Anak ito ng isang mananahi at may kagandahang hindi palalo. Hindi man marangya ang kanyang bihis, may kinang sa kanyang mga mata na parang laging may pangarap. Tuwing linggo pagtatapos ng misa, sinasamahan ni Adrian si Elena sa pag-uwi at sa tabi ng ilog ay mag-uusap sila tungkol sa kanilang mga pangarap. "Kapag nakaipon na ako," sabi minsan ni Adrian habang pinagmamasdan ng alon, "gusto kong magpatayo ng maliit na tindahan para kay inay. Tapos, kapag pumayag ka, gusto kong isunod ang bahay natin." Napangiti si Elena at bahagyang yumuko. "Bahay natin?" "Oo," sagot ni Adrian, bagaman namumula ang tainga. "Kung gusto mo lang naman." Tumawa si Elena, mahinhin at malambing. "Napakabait mo talaga, Adrian. Minsan naiisip ko, baka napakabait mo para sa mundong ito." Hindi niya lubos na naintindihan noon ang ibig sabihin niyon. Ngunit iniuwi niya sa dibdib ang init ng mga salitang iyon. Sa isipan niya, sapat na ang sipag, tiyaga at kabutihan upang maitayo ang buhay na pinapangarap. Ngunit hindi lahat sa paligid niya ay natutuwa sa kanyang katahimikan at tiwala. Sa bodega ni Don Marcelo, napapansin ng ilang tauhan
kung paano pinagkakatiwalaan ng amo si Adrian sa mga talaan ng produkto at perang pumapasok. Hindi rin lingid sa kanila na tuwing may sabit o kalituhan, si Adrian ang nag-aayos. Sa bawat papuring natatanggap niya, may mga matang unti-unting tumitigas, lalo na ang kay Victor, na bagaman nakangiti, ay lihim na nakakaramdam ng pait. Isang gabi, habang sila'y nag-iinuman sa labas ng isang sari-sari store, biglang sinabi ni Victor, "Maswerte ka talaga, pare. Kahit hindi ka magpabibo, ikaw pa rin ang paborito sa bodega." "Wala naman sa paborito iyon," sagot ni Adrian. "Trabaho lang, saka pareho lang naman tayong nagsisikap." Ngunit sa kaibuturan ng tinig ni Victor ay may bakas ng matalim na bagay. Hindi mo lang siguro napapansin, kapag sanay kang mabuti ang tingin sa lahat, hindi mo nakikitang may mga gustong humila sa'yo pababa. Ngumiti si Adrian. "Basta tayo, hindi magkakaganoon." Sandaling natahimik si Victor bago itinaas ang baso. "Oo naman, pare, tayo hanggang dulo." Sa malayo, humahaplos ang hangin mula sa bundok. Sa tabi ng gubat na madalas daanan ni Adrian pauwi, may isang munting aninong nakasilip mula sa ugat ng matandang balete. Maliit, mapupungay ang mata, at may mapaglarong ngiti sa labi. Tahimik nitong pinagmamasdan ng binata. Marangal ang puso, bulong ng munting nilalang sa sarili. Pero ang mga mararangal ang madalas unang binabasag ng mundo. Sa gabing iyon, natulog si Adrian na punong-puno ng pag-asa. Hindi niya alam na iyon na pala ang huling gabi ng kanyang payapang buhay. Sa mga susunod na araw, ang kanyang tiwala ay sisintihan, ang kanyang dangal ay tudungisan, at ang mga pangarap na maingat niyang binuo sa loob ng maraming taon ay gigibain sa isang bagsak. Ngunit sa gitna ng paparating na dilim, may isang kakaibang nilalang sa anino ng kagubatan na matagal nang nakatingin sa kanya. Naghihintay ng tamang sandali upang magpakilala. Nagsimula ang lahat sa isang araw na tila karaniwan lamang. Maagang pumasok si Adrian sa bodega, tanga ng kanyang lumang bag at paong tinapay na binalot ni Aling Rosa sa lumang panyo. Karaniwan ay payapa ang umaga roon. Tunog ng kahong inililipat, amoy ng semento at kahoy, at tinig ng mga trabahador na nagpapalitan ng biruan bago masimulan ang trabaho. Ngunit sa araw na iyon, may kakaibang lamig sa hangin. May mga bulungan sa isang sulok. May mga matang mabilis umiiwas kapag siya ang tumitingin. "May problema ba?" tanong niya sa isang kasama. Umiling ang lalaki. "Wala, Adrian. Baka pagod ka lang." Hindi siya nakumbinsi, ngunit pinili niyang manahimik. Inayos niya ang mga talaan, sinuri ang lumabas at pumasok na produkto, at, gaya ng dati, ay ginawa ang trabaho ng buong katapatan. Bandang hapon, tinawag siya sa opisina ni Don Marcelo. Nandoon si Victor, tahimik sa sunok, at ang kahera ng kumpanya na nanginginig ang kamay. Pagpasok pa lamang ni Adrian, ay sinalubong na siya ng malamig na boses ni Don Marcelo. "Adrian, may nawawalang pera sa bodega." "Malaki." Natigilan siya. "Po?" Ibinagsak ni Don Marcelo sa mesa ang ilang papeles. "Halos kalahating milyon. At base sa pirma, talaan at akses sa susi, ikaw ang huling humawak sa mga resibo." Parang tinamaan ng kulog si Adrian. Lumapit siya at mabilis na sinuri ang mga papel. Naroon ang kanyang pangalan, ang pirma niyang Wari Ginaya, at ilang dokumentong hindi niya kailanman nakita. Napatingin siya kay Victor. Umaasan ito ang unang magsasabing may mali. Ngunit si Victor ay nakayuko lamang. "Hindi po totoo ito," naninginig na sabi ni Adrian. "Hindi ako kukuha ng perang hindi akin. Kilala niyo ako." "Kilalang kilala nga kita," malamig na tugon ni Don Marcelo. "Kaya mas masakit na ikaw pa ang gagawa nito." "Hindi ko po ginawa iyan," halos mapasigaw siya. "Baka may naglagay lang yan, baka may gumamit ng pangalan ko." Dahan-dahang nagsalita si Victor na tila napipilit lamang. "Pare, nakita kitang pumasok sa opisina kagabi. Akala ko may inaayos ka lang." Napalingon si Adrian na tila sinaksak sa dibdib. "Victor, alam mong hindi. Pasensya ka na," putol ni Victor. "Pero hindi ko kayang magsinungaling."
Sa sandaling iyon, gumuho ang daigdig ni Adrian. Parang lumiit ang silid, sumikip ang hangin, at ang mga salitang dati madali niyang mahanap ay naglaho. Gusto niyang isigaw na kasinungalingan ang lahat, ngunit parang bawat titig sa kanya ay puno na ng paghatol. Hindi siya pinakinggan ng buo. Hindi hiningi ang panig niya ng may malasakit. Sa harap ng mga papel na gawa-gawa at ng testigong higit pa sa kapatid ang turing niya, para na siyang nahatulan bago pa man makapagsalita. Aalis ka rito, utos ni Don Marcelo, at ibabalik mo ang perang nawala. Kung hindi, ipapahuli kita. Wala akong kukunin para ibalik dahil wala akong kinuha, sigaw ni Adrian. Ngunit sa halip na makuha ang simpatya ng mga naroon, lalo lamang tumigas ang mga mukha ng mga ito. Parang ang galit niyang iyon ay naging patunay pa ng kasalanan. Paglabas niya sa opisina, mabilis kumalat ang balita. Pagsapit ng gabi, alam na ng buong baryo na ang mabait na si Adrian ay isa raw palang magnanakaw. Sa tindahan, may mga tumitigil sa usapan kapag dumarating siya. Sa daan, may mga matang puno ng awa, ngunit mas marami ang may halong paghamak. Umuwing tila bangkay si Adrian at bago pa siya makapagsalita ay sinalubong na siya ng nag-aalalang mukha ng kanyang ina. Anak, ano raw itong naririnig ko? Mahina, ngunit gulat na tanong ni Aling Rosa. Lumuhod si Adrian sa harap nito. Inay, hindi ko po ginawa. Maniwala po kayo sa akin. Agad siyang miyakap ng matanda. Naniniwala ako sa iyo. Doon pa lamang siya tuluyang napaiyak. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pakiramdam na sa buong baryo, ang kanyang ina lamang ang nanatiling hindi nag-alilangan. Ngunit hindi sapat ang paniniwala ng isang ina upang patahimikin ang mga tao. Kinabukasan, may dumating na sulat ng demand. Kailangan daw bayaran ang nawawalang halaga. Kung hindi, may kaso siyang haharapin. Sa gitna ng kaguluhan, hinanap niya si Elena. Kailangan niyang marinig na may isa pang naniniwala sa kanya. Natagpuan niya ito sa tapat ng kanilang bahay. Ngunit sa halip na yakap ay malamig na katahimikan ang sumalubong sa kanya. Elena, mahinan sabi ni Adrian, alam mong hindi ko iyon gagawin. Hindi agad sumagot ang dalaga. Tumingin muna ito sa paligid, wari nag-aalalang may makarinig. Adrian, ang hirap maniwala kapag lahat ng ebidensya laban sa'yo. Pero kilala mo ako. Kilala? Bahagyang tumaas ang boses ni Elena, bagaman may panginginig. Akala ko rin, kilala kita. Pero bakit pangalan mo ang nasa lahat? Bakit si Victor pa ang nagsabi? Pakiramdam ni Adrian ay unti-unting may humihigpit sa kanyang dibdib. Kasi, niloko nila ako. Hindi mo ba nakikita? Napapikit si Elena. Hindi ko kaya itong bulo. Ayokong madamay. Pasensya ka. At sa isang simpleng pangungusap, ang pangarap niyang sabay nilang buuin ang buhay ay tila hinipan ng malakas na hangin at naglaho na lamang sa dilim. Mabilis na bumagsak ang lahat. Ang maliit na ipon niya ay naubos sa pagtatangkang depensahan ng sarili. Ang ilang kagamitan sa bahay ay naisanla para sa gamot ni Aling Rosa at sa mga papeles na kailangang asikasuhin. Ang masakit pa, unti-unting humina ang katawan ng kanyang ina dahil sa stress at kahihiyan. May ilang gabi na inuubo ito hanggang sa mapaupo sa gilid ng higaan. At si Adrian, na dating may malinaw na plano sa buhay, ay walang magawa kundi hawakan ang likod ng matanda at humingi ng tawad sa isang kasalanang hindi naman niya ginawa. Isang gabi, matapos makarinig ng mga bulong at tawanan sa likod niya habang siya'y naglalakad sa palengke, tuluyan nang napuno ang puso niya. Hindi siya bumuwi agad. Sa halip, nilakad niya ang madilim na bahagi ng bayan hanggang sa mapadpad siya sa likod ng isang luma at halos patagong pasugalan. Mula sa loob ay maririnig ang ingay ng barya, baraha at mga boses na may halong pag-asa at kapahamakan. Doon siya naupo sa gilid ng pader, bagsak ang balikat, sugatan ng dangal at halos wala nang natitirang dahilan upang lumaban. Kapag ang isang tao'y ninakawan ng pangalan, bulong niya sa sarili, ano pa ang matitira sa kanya? Biglang may munting tawa mula sa ilalim ng sirang kariton sa tabi niya.
Hindi iyon tawa ng bata ni ng ordinaryong tao. May kung anong pilyo at sinauna sa tunog. Ay, sabi ng maliit na tinig. Marami pa. Hindi mo palang alam kung saan hahanapin. Napakunot si Adrian at agad na palingon sa dilim. Mula sa pagitan ng anino at buwan, dalawang maliliit ngunit kumikislap na mata ang dahan-dahang lumitaw. At sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Adrian na ang pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay ang siya ring simula ng pinakamapanganib na kapalarang tatahakin niya. Napasandan si Adrian sa malamig na pader habang nakatitig sa pinagmulan ng tinig. Sa unay, inakala niyang may batang nagtatago lamang sa sirang kariton. Ngunit nang muling kumislap ang dalawang matan iyon at unti-unting lumapit ang maliit na anyo, napahigpit ang hawak niya sa laylayan ng kanyang suot. Isang nilalang na hindi lalampas sa tuhod ng bata ang lumitaw mula sa anino. May kayumangging balat, matulis na tenga, buhok na tila ligaw na damo, at mga matang punong-puno ng tuso at hiwaga. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ng nilalang. Parang tinakasan ng kaluluwa. Napaatras si Adrian. Ano ka? Hindi ano. Napakabastos naman. Sabi nito, sabay pulupot ng mga braso sa dibdib. May pangalan ako. Popoy. Duwende ka ba? Bulalas ni Adrian. Napangisi ang maliit na nilalang. Sa wakas, may matinong tanong ka rin. Napamulagat si Adrian. Pagod na nga ang isip niya, gutom pa at punong-puno ng sama ng loob. Kaya inisip niyang baka nababaliw na siya. Hindi ito totoo. Bulong niya. Pagod lang ako. Guni-guni ka lang. Lumapit pa si Popoy hanggang sa tinapik nito ang paa ni Adrian. Malamig at totoo ang dampi. Kapag guni-guni, hindi nakakabato. At agad nitong ibinata sa kanya ang isang maliit na bato. Napangiwi si Adrian. Aray! O diba? Wika ni Popoy. Totoo ako. Hindi alam ni Adrian kung matatakot siya o matatawa sa kapal ng mukha ng munting nilalang. Ngunit sa gabing iyon, pagod na ang kanyang puso sa takot. Naupo lamang siya muli at napabuntong hininga. Kung totoo ka nga, bakit mo ako kinakausap? Umupo si Popoy sa gulong ng kariton at pinagmasdan siya ng matagal. Dahil ikaw ang tipo ng taong hindi dapat tuluyang mabasag. Nakakainis ang mga tulad mo. Anong ibig mong sabihin? Ang mga mababait? Sagot ni Popoy. Laging sila ang unang sinasaktan. Lagi silang tinatapakan dahil akala ng mga tuso hindi lalaban. Ngunit kapag ang mabait na tao ang natutong tumayo, madalas mas delikado sila kesa sa mga likas ng masama. Napayuko si Adrian. Kung gusto mong asarin ako, humanap ka ng iba. Wala na akong lakas para sa biro. Hindi ako nagbibiro. Biglang naging seryoso ang mukha ni Popoy. Alam ko ang ginawa nila sa'yo. Unti-unting nag-angat ng tingin si Adrian. Anong alam mo? Alam kong hindi mo ninakaw ang pera. Alam kong si Victor ang naglagay ng pirma mo sa papeles. Alam kong si Don Marcelo ang may pakana dahil ayaw niya sa taong hindi nabibili. Bahagyang ngumisi si Popoy. At alam kong ang babaeng si Elena ay hindi nagkulang sa pagmamahal, pero nagkulang sa tapang. Napatayo si Adrian. Paano mo nalaman ang lahat ng iyan? Nagkibit balikat ang duwende. Maraming bagay ang naitatago sa tao, pero hindi sa mga tulad ko. Sa puntong iyon, sa halip na matakot, ay mas lalong nabuhayan ng damdamin si Adrian. Parang may unang taong nagsalita ng katotohanan sa gitna ng dagat ng kasinungalingan. Ngunit kasabay niyon ay ang masakit na alaala ng pagkakanulo. Kung alam mo ang lahat, sabi niya, mas lalo mong alam na wala na akong laban. Sinira na nila ang pangalan ko. Nagkakasakit ang nanay ko. Iniwan ako ng lahat. Hindi lahat. Itingaas ni Popoy ang isang daliri. Nandyan pa ang ina mo at nandyan pa ang galit mo. Hindi mo lang alam paano gagamitin. Napapikit si Adrian. Ayoko ng gulo.
Gusto ko lang mabawi ang dangal ko. Ang dangal, mahinang ulit ni Popoy, ay hindi ibinibigay ng mga tao kapag sila na mismo ang sumira nito. Minsan, kailangan mo silang ilagay sa mesang sila ang may tiwala at doon mo sila talunin. Napakunot ang noo ni Adrian. Anong ibig mong sabihin? Mula sa likod nila ay muling pumailan lang ang ingay ng pasugalan. Tunog ng baraha, sigaw ng nanalo, mura ng natalo. Kumindat si Popoy sa direksyon ng pinto. Ang mga taong sumira sa iyo, sabi niya, ay naniniwala sa iisang bagay, kapangyarihan. At ang pinakamabilis na daan sa kapangyarihan sa bayang ito ay salapi. Ang salapi naman, madaling dumaloy sa mga mesa ng sugal. Natawa ng mapait si Adrian. Pinagtatawanan mo ba ako? Ni hindi ako marunong magsugal. Mas mabuti, mabilis na sagot ni Popoy. Ang mga hindi marunong magsugal ang mas madaling maturuan ng tamang takot. Hindi ako mandaraya. Biglang tumalim ang tingin ni Popoy. Hindi rin kita tuturuan ng pandaraya. Hindi mo kailangan noon. Ang ituturo ko sa iyo ay paano basahin ang takot ng tao. Paano pakinggan ang agos ng swerte. Paano makilala ang sinungaling sa isang tingin. Ang sugal ay hindi laging baraha at dice. Kadalasan, laro ito ng loob. Tahimik na napatingin si Adrian sa ilaw na tumatagas mula sa siwang ng pasugalan. Marumi, maingay at puno ng tukso ang lugar na iyon. Lahat ng bagay na itinuro sa kanyang layuan. Ngunit, ano pa bang nalalabi sa kanya? Ang kanyang pangalan ay winasak na. Ang kanyang kabutihan ay ginawa na nilang katatawanan. Bakit mo ako tutulungan? Sa wakas ay tanong niya. Hindi agad sumagot si Popoy. Tumingin ito sa madilim na bahagi ng kalangitan. Wari, may inaalalang matagal nang nakatago. Dahil may utang akong hindi pa bayad, mahinang sabi nito. At dahil may mga kwento na hindi dapat magtapos sa pagkatalo. Anong klaseng utang? Ngumisi muli si Popoy, ngunit sa pagkakataong ito ay may lihim sa likod ng ngiti. Hindi pa oras para malaman mo. Labis ang pagod ni Adrian, ngunit sa gitna niyon ay may munting apoy na muling sumiklab sa kanyang dibdib. Hindi pa iyon pag-asa, hindi pa lubos na tapang, ngunit may kung anong naghihimok sa kanyang makinig. Anong kapalit? Tanong niya. Sabi ni Popoy, sabay turo sa kanya na para bang natutuwa. Iyan ang tamang tanong. Lumapit ang duwende at nagsalita sa tinig na mababa at mabigat. Tutulungan kitang manalo. Tutulungan kitang makabangon. Tutulungan kitang maibalik ang kinuha sa iyo. Pero may isang batas. Itinaas nito ang hintuturo. Huwag kang magpapalamon sa panalo. Kapag hinayaan mong ang galit at kasakiman ang mamuno sa iyo, mawawala ako. At kapag nawala ako, hindi lang swerte ang mawawala sa iyo. Bakit? Ano pa ang mawawala? Tao ka, sagot ni Popoy. At ang pinakamadaling mawala sa tao ay ang sarili niyang pagkatao. Napatitik si Adrian sa munting nilalang. Kakatwa. Katawa-tawa marahil sa paningin ng iba. Ngunit sa dami ng nagsinungaling sa kanya, ang isang duwendeng ito ang unang nagsalita ng walang pagdududa. Maya-maya'y tumayo si Popoy at naglakad patungo sa pinto ng pasugalan. Lumingon ito. O, ano, habang buhay ka na lang bang iiyak sa dilim? O gusto mong matutong ibalik ang tadhana sa tamang pwesto? Mahaba ang naging katahimikan. Naririnig ni Adrian ang tibok ng sarili niyang puso. Nasa harap niya ang isang landas na hindi niya kailanman inakalang tatahakin. Mapanganib, marahil ay makasalanan sa paningin ng marami. Ngunit sa dulo ng landas na iyon, ay may pagkakataong mabawi ang kanyang pangalan. Dahan-dahan siyang tumayo. Hinding-hindi ako mandaraya, sabi niya. Ngumiti si Popoy. Mabuti. Mas gusto ko ang laban na malinis pero masakit. At sa unang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang buhay, humakbang si Adrian, hindi bilang isang lalaking lubos na natalo, kundi bilang isang lalaking handang matutong lumaban. Pagpasok pa lamang ni Adrian sa lumang pasugalan, ay agad siyang sinalubong ng makapal na amoy ng sigarilyo, alak, pawis, at pag-asang naghihingalo. Maliit lamang ang lugar, ngunit puno ito ng mga lalaking nakasombrero, babaeng nakapulang bestida, at ilang mukhang sanay na sa panalo at pagkatalo.
Sa gitna ng bawat mesa ay may perang nakasalansan, mga baryang nag-uunahan sa pag-ikot, at mga matang tila laging nagbabantay kung sino ang susunod na mabibiktima. Biglang nanliit si Adrian. Hindi ito ang uri ng lugar na pinapasukan ng mga katulad niya noon. Sa dati niyang buhay, dumaraan lamang siya sa mga ganitong lugar nang mabilis at nakayuko. Ngunit ngayong naroon na siya sa gitna nito, pakiramdam niya, kitang-kita ng lahat ang kaba sa kanyang mukha. Huwag kang mukhang tupa sa gitna ng mga lobo, bulong ni Popoy mula sa ilalim ng isang bakanting upuan. Kakainin ka nila. Madali mong sabihin, pabulong ding tugon ni Adrian. Ako itong taong nakikita nila. Totoo. Sumilip si Popoy at kumindat. Kaya nga ako ang utak, ikaw ang mukha. Napailing si Adrian kahit gusto niyang kabahan. Sa kabila ng sitwasyon, may kakaibang paraan si Popoy upang bahagyang gumaan ang bigat ng hangin sa dibdib niya. Inakay siya ng isang bantay sa isang mesang hindi gaanong malaki. Bakuhan, tanong ng lalaking dealer. Bago pa makasagot si Adrian, ay biglang umubo si Popoy mula sa ilalim ng mesa na para bang binigyan siya ng senyas. Hindi, sabi ni Adrian, pilit pinatatag ang boses. Nanunood lang noon, ngayon susubok na. May ilang lalaking napatingin sa kanya at bahagyang napanisi. Nakita ni Adrian ang panghuhusga sa kanilang mga mata. Isa na namang desperadong mahirap na aakalang makapupulot ng swerte sa mesa. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya umatras. Makinig ka, bulong ni Popoy. Hindi mo kailangan tingnan ang baraha agad. Tingnan mo ang mga kamay nila. Napakunot ang noo ni Adrian, ngunit ginawa niya ang sabi. Ang isa sa kaliwa ay paulit-ulit na kinakalikot ang singsing sa daliri. Ang isa naman ay pinipisil ng mariin ang labi. Ang dealer, bagaman kalmado, ay bahagyang bumibilis ang kindat sa kaliwang mata tuwing may malaking pusta. Ang kaliwa, takot, sabi ni Popoy. Ang kanan, mayabang pero padalos-dalos. Ang dealer, sanay sa daya pero hindi ngayong gabi. Huwag kang matakot sa baraha. Matakot ka sa maling pagbasa sa tao. Nagsimula ang laro. Sa unang 2 ikot ay muntik nang umatras si Adrian. Hindi maganda ang cards niya. At ang paggalaw ng mga barya sa mesa ay tila tunog ng sariling kaba. Ngunit sa bawat sandaling gusto niyang bumitaw, nariyan si Popoy na bumubulong. Hindi na yon. Tingnan mo ang mapa ng nasa kanan. Uurong yan. Iparamdam mong handa kang sumugal. Hindi maintindihan ni Adrian kung paano. Ngunit bawat bulong ni Popoy ay tila may kakaibang linaw. Hindi siya binibigyan ng himala. Wala itong sinasabing sigurado ang magiging baraha. Sa halip, tinuturuan siya nitong makinig sa pagitan ng mga salita. Tumingin lampas sa harap ng tao at magtiwala sa gut feeling na matagal nang nakalibing sa ilalim ng takot. Sa ikatlong ikot, nagsimulan magbago ang ihip ng gabi. Ang lalaking nasa kanan ay nagtaas ng pusta ng buong yabang. Ang nasa kaliwa ay nag-atubili. Kumibot ang daliri ni Adrian. Ngayon, bulong ni Popoy. Itinaas ni Adrian ang pusta. Napatingin ang lahat sa kanya. Mula sa pagiging tila baguhan, bigla siyang naging kakaibang nilalang sa kanilang paningin. Tahimik, walang imik, ngunit may lakas ng loob. Tinapatan siya ng nasa kanan, ngunit nang tumingin ito sa mga mata ni Adrian, bahagya itong nawala sa sentro. Isang saglit lang, ngunit sapat para maramdaman ni Adrian ang sinabi ni Popoy. Ang mga tao, gaano man kayabang, ay may bahaging nanginginig. Mabilis natapos ang ikot. At nang ibunyag ang cards, si Adrian ang nanalo. Hindi kalakihan ang halagang nakuha niya, ngunit para sa kanya, parang may nabuksang pinto sa dibdib niyang ilang araw ng barado ng dilim. Huwag kang ngumiti ng ganyan, bulong ni Popoy. Magmumukha kang bagitong nakahawak ng baryang unang beses pa lang. Nanalo ako, mahinang sabi ni Adrian. Halos hindi makapaniwala sa sarili. Isa pa lang iyan, huwag kang malasing sa unang lagok. Ngunit kahit may babala,
Hindi napigilan ni Adrian ang pag-init ng dugo sa kaunting tagumpay. Sa mga sumunod na ikot, lalo siyang naging maingat. Hindi niya tinaya ang lahat. Hindi siya nagpadalos-dalos. At sa tulong ng pagbasa sa galaw, hininga at titig ng mga kalaban, dahan-dahan niyang nadagdagan ang kanyang napanalunan. Bandang hating gabi, nang lumabas siya sa pasugalan, may ilang papel na salapi na sa kanyang bulsa. Hindi iyon sapat upang bayaran ang lahat ng utang na ibinintang sa kanya, ngunit sapat iyon upang makabili ng gamot ng kanyang ina at maiparamdam sa sarili na hindi pa huli ang lahat. Tahimik silang naglakad ni Popoy sa eskinita. Maliwanag ang buwan at sa unang pagkakataon matapos ang maraming gabi, hindi na ganoon kabigat ang hakbang ni Adrian. "Popoy," sabi niya, "tama ka. Lagi naman." Napangiti si Adrian. "Hindi, ang ibig kong sabihin, may paraan pa." Huminto si Popoy at tumingala sa kanya. "May paraan, oo. Pero tandaan mo, Adrian, ang sugal ay parang apoy. Kapag marunong kang gumamit, nakapagluluto ito ng pagkain. Kapag nagpabaya ka, sinusunog nito ang buong bahay." Natahimik si Adrian. Hinawakan niya ang perang nasa bulsa at naalala ang mukha ng kanyang ina, ang lamig ng tingin ni Elena at ang pagtataksil ni Victor. May pait pa rin sa kanyang dibdib, ngunit may bago na ring sumibol. Isang uri ng lakas na hindi galing sa kamao, kundi sa unti-unting pagbabalik ng tiwala sa sarili. Pagdating niya sa bahay, nadatnan niyang nakaupo pa si Aling Rosa sa gilid ng lamparang halos maubos na ang langis. Nang makita siya, agad itong tumayo. "Anak, saan ka nang galing?" Lumapit si Adrian at inilagay sa palad ng ina ang perang napanalunan niya. "Pambili po ng gamot." Nagulat si Aling Rosa. "Saan mo nakuha ito?" Sandaling nag-atubili si Adrian. Hindi pa niya kayang sabihin ang lahat. "May pagkakataon lang po." Tinitigan siya ng matanda. Wari may gustong itanong. Ngunit pinili nitong hawakan na lamang ang kamay niya. "Mag-ingat ka, anak. Kapag madaling dumarating ang pera, madalas mabigat ang kapalit." Tumimo ang mga salita sa kanya. Ngunit sa gabing iyon, sa kabila ng babala, natulog si Adrian na may kakaibang sigla. Sa unang pagkakataon mula sa pagkawasak ng kanyang dangal, nakatikim siya ng munting panalo. At sa kaibuturan ng puso niya, isang mapanganib na tanong ang unti-unting sumibol. Kung kaya niyang manalo ng ganito ngayon, hanggang saan kaya siya aabot bukas? Sa mga sumunod na linggo, naging madalas ang pagpunta ni Adrian sa mga lihim na mesa ng sugal. Hindi siya araw-araw naglalaro at hindi rin siya padalos-dalos magpusta. Sa tuwing pupunta siya, laging paalala ni Popoy ang una niyang naririnig. "Huwag mong ipambili ng yabang ang pera mo." Sa bawat panalong nalilikom, inuuna niyang pumili ng gamot para sa kanyang ina, magbayad ng kaunting pagkakautang sa tindahan, at magsaing ng may ulam na hindi lamang asin at tuyo. Unti-unting bumabalik ang kaunting kulay sa kanilang bahay. Ngunit kasabay ng pagliwanag ng munting mundo niya ay ang pagdilim ng mundong kanyang pinapasok. Ang maliliit na mesa sa likod ng lumang pasugalan ay hindi ang dulo ng landas. Pasimula pa lamang iyon. Isang gabi, matapos ang sunod-sunod niyang panalo, nilapitan siya ng isang lalaking may makapal na bigote at gintong relo. "Ikaw si Adrian, hindi ba?" tanong nito habang nakasandal sa haligi. Ang sabi nila, tahimik pero mapanganib. "Huwag kang sasagot agad," bulong ni Popoy mula sa ilalim ng mesa. Ang mga lalaking maraming alahas pero malamig ang ngiti, bihirang mabuting balita. Tumingin si Adrian sa lalaki. "Bakit po?" "May nag-aanyaya sa'yo sa mas malaking laro." Bahagyang ngumisi ang lalaki. "Hindi para sa mga baguhan, para sa marurunong." Hindi sumagot si Adrian. Ngunit sa likod ng katahimikan niya ay kumabog ang dibdib niya. Mas malaking laro. Mas malaking pusta, mas mabilis na pag-angat. Parang isang pinto
na kusa ng bumubukas sa harap niya. Hindi pa. Mahigpit na bulong ni Popoy. Tukso iyan. Ngunit ang lalaki nagpatuloy. Kung gusto mong manatiling namumulot ng bariyang panalo sa maliliit na mesa, bahala ka. Pero kung gusto mong makita kung saan umiikot ang tunay na pera sa bayan ito, sumama ka bukas. Pagkaalis ng lalaki, agad nagsalita si Popoy. Delikado. Alam ko, sagot ni Adrian. Hindi mo alam. Iba ang maliit na lobo sa malaking lobo. Ang maliliit, kagat lang. Ang malalaki, nilalamon ka ng buo. Ngunit sa isip ni Adrian ay pumasok ang larawan ni Victor. Maaliwalas ang suot, maayos ang itsura, at parang walang bakas ng kasalanan. Naalala niya rin si Don Marcelo, ang lalaking patuloy na malaya at makapangyarihan habang siya ang nagdurusa sa kasinungalingang ibinato sa kanya. Kung mananatili siya sa maliliit na mesa, gaano katagal bago niya mabawi ang lahat? Kinabukasan, dinala siya sa isang mas nakatagong lugar sa likod ng isang lumang restauran. Malawak ang silid, malamig ang hangin, makapal ang kurtina, at tahimik ang mga taong naroon. Walang sigawan, walang maingay na tawa. Ang bawat galaw ay kontrolado. Ang bawat tingin ay tila humihimay ng tao. Mas masahol, bulong ni Popoy. Ang mga pinakatahimik ang kadalasang pinakadelikado. Sa mesa ay naroon ang mga kilalang pangalan sa bayan. Mga negosyante, may-ari ng lupa, ilang politikong laging nakangiti sa entablado. Ngunit ngayon ay matigas ang muka. Dito, hindi lamang pera ang nakataya. Dito, may usapang pabor, permit, lupa, katahimikan at utang na loob. Dito nalaman ni Adrian na ang sugal ay hindi lamang larong pampalipas. Isa itong lihim na hukuman ng mga makapangyarihan. Umupo siya sa mesa na pilit kinakalma ang sarili. Naramdaman niyang pinag-aaralan siya ng mga naroon. Ang simpleng suot, ang anyong hindi marangya, ang mukha ng lalaking galing sa pagkawasak, ngunit pilit nagtataas ng noo. Bakit parang gutom ang tingin nila? Pabulong niyang tanong. Dahil sinusukat nila kung anong klaseng laman ang meron ka. Tugon ni Popoy. Ang tanong, utak ba o takot? Nagsimula ang laro. Mas mabilis dito ang kilos, mas tuso ang mga pusta, at mas sopistikado ang pandaraya. Hindi lantad ang daya, nakatago ito sa pahapyaw na tingin, sa timing ng kamay, sa mga salitang tila walang ibig sabihin, ngunit may lihim palang kasunduan. Dito mas nasubok si Adrian. Kung noong una ay kaba lamang ang kalaban niya, ngayon ay mga taong sanay pumatay ng tiwala at humawak ng kapangyarihan na parang simpleng bagay. Ngunit hindi siya nag-iisa. Bawat pagbitlag ng daliri ng isang kalaban, bawat bahagyang pagtigil sa paghinga, bawat ngiting hindi abot sa mata, lahat iyon ay ipinapabasa ni Popoy sa kanya. At habang tumatagal, napapansin ni Adrian na mas malinaw na niyang nakikita ang mga tao. Ang takot ay may sariling amoy. Ang kasinungalingan ay may sariling ritmo. Ang yabang ay may sariling pagkabingi. Sa kalagitnaan ng laro, may isang lalaking may manipis na bigote at mamahaling Amerikana ang ngumisi sa kanya. Bago ka lang dito, sabi nito. Huwag mo iisiping sapat ang swerte para manatiling buo sa mesa ng mga may pangalan. Bago pa matasagot si Adrian ay bumulong si Popoy. Iyan ang tipong hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Tahimik lamang si Adrian. Itinaas niya ang pusta. Napakapit ang laki sa upuan. Kumunot ang noo nito. Sa sandaling iyon, alam ni Adrian na tama si Popoy. May takot. Hindi sa pera, kundi sa ideyang baka may mas mahusay sa kanya. At sa mga taong sanay kontrolin ang lahat, ang pagkakaroon ng hindi nila kayang hulaan ang pinakakinatatakutan nila. Nang matapos ang laro, si Adrian muli ang nanalo. Hindi man siya ang pinakamalaking nanalo sa gabing iyon, sapat ang nakuha niya upang mapansin ang lahat. Sa isang iglap, mula sa pagiging hamak na baguhan ay naging pagsasya ng mga pabulong na usapan. Sino siya? Saan siya nanggaling? Bakit tila ang tahimik niyang mukha ay may tinatagong talim?
Habang palabas siya ng silid, may ilang matang sumunod sa kanya. Naroon ang paghanga, pagdududa at galit. Ngunit higit sa lahat, naroon ang pagkilala. At iyon ang bagay na matagal niyang ipinagkait ng mundo sa kanya. Pagdating sa labas, napahinga siya ng malalim. Masasabi ko na bang magaling ako? Tanong niya kay Popoy. Masyado pang maaga para sa pagyayabang, sagot ng duwende. Pero sige, pwede mo nang amining hindi ka lang basta maswerte. Bakit pakiramdam ko? Huminto si Adrian, pilit hinahanap ang tamang salita. Parang ito na lang ang lugar kung saan hindi ako tinitingnan bilang kawawa. Tumahimik si Popoy. Iyon, ang unang sandali na talagang kinabahan siya para kay Adrian. Hindi dahil sa laro, hindi dahil sa mga halimaw sa mesa, kundi dahil sa mga salitang binitiwan nito. Kapag nagsimula ng isipin ng tao na sa dilim lang siya may halaga, doon nagsisimulang maging delikado ang lahat. Mag-ingat ka dyan, mahinang sabi ni Popoy. Ang lugar na nagbibigay sa iyo ng pakiramdam na makapangyarihan ay siya ring pwedeng kumain sa kaluluwa mo. Ngunit sa gabing iyon, hindi pa iyon lubos na naunawaan ni Adrian. Ang nakita lamang niya ay ang mabigat na perang hawak niya, ang mga mukha ng makapangyarihang napilitang pansinin siya, at ang bagong pagkakakilanlan unti-unting nabubuo sa paligid niya. Sa mga pasilyo ng sugal, nagsimula ng bumulong ang mga tao tungkol sa kanya. Ang lalaking minsang inalipusta ay unti-unti nang nagiging alamat. Ang unang bagay na ginawa ni Adrian matapos ang sunod-sunod niyang panalo ay dalhin si Aling Rosa sa doktor sa bayan. Hindi na niya matiis na makita ang inang gabi-gabing inuubo at pilit itinatago ang panghihina. Habang nakaupo sila sa loob ng maliit na klinika, paulit-ulit na hinihimas ng matanda ang laylayan ng kanyang saya. Tila naiilan sa kaunting ginhawang matagal na nilang hindi nararanasan. Anak, mahina nitong sabi, hindi mo kailangang gumastos ng ganito. Kahit kaunti na lang sa akin, sapat na. Umupo si Adrian sa tabi niya at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi po pwedeng kahit kaunti na lang para sa inyo. Kayo po ang dahilan kung bakit ako hindi sumusuko. Nang marinig iyon ni Aling Rosa, napangiti ito, ngunit may lungkot sa dulo ng mga mata. Hindi ako ang dahilan kaya kailangan mong mag-ingat. Nararamdaman kong may kakaiba kang pinapasok nitong mga araw. Hindi agad sumagot si Adrian. Alam niyang hindi niya kayang magsinungaling ng tuwaran sa ina. Ngunit, hindi rin niya kayang sabihin na kumikita siya sa mga pasugalan sa tulong ng isang duwende. Kaya't, yumuko lamang siya at marahang nagsabi, may pagkakataon lang po akong hindi pwedeng sayangin. Sa likod ng upuan, nakasandal si Popoy at nakahalokip-kip. Ang mga ina, mahinang bulong nito. Kahit hindi mo sabihin, naaamoy nila ang kapahamakan. Matapos ang check-up at pagbili ng mga gamot, dumaan si Adrian sa maliit na tindahang minsan nilang inasam na maitaguyod. Sa sandaling iyon, nasilayan niya sa salamin ng sarili. Mas maayos ang suot, mas matatag ang tindig, at may kakaibang kumpiyansa sa mga mata. Ngunit, nang mapansin niyan may pagod at pait pa ring nakaipit sa ilalim noon, mabilis siyang umiwas ng tingin. Hindi nagtagal at dumating ang pagkakataong matagal niya nang iniisip, ngunit hindi niya inaamin sa sarili. Ang muling pagkikita nila ni Victor. Nangyari iyon sa harap ng isang restauran sa sentro ng bayan. Palabas si Victor kasama ang dalawang lalaking kilala sa negosyo ni Don Marcelo. Maayos ang polo nito, makintab ang sapatos, at ang lakad ay puno ng taong walang anumang pinagsisihan. Ngunit nang mapatingin ito kay Adrian, tila nawala sa mukha nito ang bahid ng katahimikan. Pare, sabi ni Victor, bagaman may kakaibang pilik sa tinig, matagal-tagal din. Matagal nga, sagot ni Adrian. Napatingin ang dalawang kasama ni Victor mula sa isa hanggang sa isa. Wari, nararamdaman ang tensyon. Ngunit sa halip na umiwas, ngumiti si Victor. Mukhang umaayos ka na. Bahagyang kumibot ang labi ni Adrian. Gaya rin ang ginagawa mo. Wala naman akong kailangang ayusin, sabi ni Victor. Bahagyang tumigas ang panga. Sa ilalim ng bangko sa tapat ng restauran, sumilip si Popoy at bumulong. Sinungaling,
Nanininig ang kaliwang kamay. Napatingin si Adrian at tama nga, halos hindi napapansin. Ngunit ang isang daliri ni Victor ay paulit-ulit na tumatama sa gilid ng kanyang hita. Tanda ng taong hindi kampante. Bakit mo ginawa? Diretsyong tanong ni Adrian. Natahimik ang paligid. Maging ang mga kasamang lalaki ni Victor ay napatingin sa kanya. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Tugon ni Victor, ngunit manipis na ang boses. Talaga? Lumapit si Adrian ng kaunti. Kasi ako, alam ko na. Sa kauna-unahang pagkataon mula nang siya'y ipahiya, nakita niyang may takot sa mga mata ng taong minsan niyang tinawag na kapatid. Maliit lamang ang takot na iyon, ngunit sapat upang mapainit ang dugo ni Adrian. Napagtanto niyang hindi pala lubos na malaya si Victor. Sa ilalim ng maayos na itsura at palangiting maskara ay may kabaring kumakain dito. Ngunit bago pa lumaki ang engkwentro, dumating si Elena. Bitbit nito ang basket ng tela mula sa pagawaan ng ina nito. Nang makita silang dalawa, ay tila natigilan nito. May saglit na alaala sa mga mata nito. Parang bumalik ang lahat ng araw na sabay silang nanarap sa tabi ng ilog. Ngunit mabilis ding bumalik ang pagkailang. Adrian, mahinang bati nito. Sa simpleng pagbigkas ng kanyang pangalan mula sa labi ni Elena, may lumang sugat sa dibdib niyang muling kumirot. Hindi niya inakalang ang simpleng tunog ng tinig nito ay kaya pa ring gumising ng mga alaala. Ngunit kasabay niyon ay ang pait ng gabing pinili nitong talikuran siya. Elena, sagot niya. Sandaling walang nagsalita. Si Victor ang unang umurong. Mauna na ako. Sabi nito, pilit pinananatili ang yabang. Marami pa akong aasikasuhin. Hindi ito pinigilan ni Adrian. Sa katunayan, mas mahalaga ang isang taong iniwan siya ng tahimik kaysa sa isang taong hayagang nagtaksil. Nang makaalis si Victor at ang mga kasama nito, naiwan silang dalawa ni Elena sa tapat ng restauran. Umihip ang hangin at sa isang iglap ay para silang bumalik sa dati. Dalawang taong may hindi nasabing pangarap. Ngunit mabilis ding naputol ang ilusyon. Balita ko, simula ni Elena. Umaayos ka na raw. Balita rin sa akin, sagot ni Adrian, na maayos ka na rin. Napayuo si Elena. Hindi ko ginusto ang nangyari sa'yo. Pero naniwala ka. Hindi agad ito nakasagot. Nang sa wakas ay nag-angat ng tingin, may bahid ng pagsisisi sa mata nito. Natakot ako. Ako rin. Mahinang sabi ni Adrian. Ang kaibahan lang, ako, hindi kita iniwan noong takot ako. Tinamaan si Elena sa mga salita niyang iyon. Kita sa kanyang mukha ang sakit, ngunit wala na iyong kapangyarihang pahinain pa si Adrian tulad ng dati. Sa halip, tila may kung anong bahagi sa kanya ang natahimik. Hindi dahil wala na siyang nararamdaman, kundi dahil naunawaan na niyang ang pagmamahal na walang tapang ay mahina palang sandigan. Pag-uwi niya sa bahay, mabigat pa rin ang dibdib ni Adrian. Hindi dahil natalo siya sa pag-uusap, kundi dahil nanalo siya sa paraang hindi niya inaasahan. Nakita niyang takot si Victor. Nakita niyang nanghihinayang si Elena. At nakita niyang hindi pala sila kasing tatak ng akala niya noon. Masaya ka ba? Tanong ni Popoy habang nakaupo sa bintana. Hindi agad sumagot si Adrian. Hindi. Pero gumaan ang loob mo. Kaunti. Tumango si Popoy. Iyan ang delikado sa paghihiganti. Sa una, parang gamot. Kapag nasarapan ka, nagiging lason. Napaupo si Adrian sa gilid ng higaan. Ayoko namang pasakitan lang sila. Gusto ko lang iparamdam ang ginawa nila. Magkaiba ang hustisya at paghihiganti, sabi ni Popoy. Ang hustisya, tinatapos ang sugat. Ang paghihiganti, paulit-ulit itong kinakamot hanggang dumugo. Sa gabing iyon, hindi agad nakatulog si Adrian. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ni Victor, ang pagsisisi sa mata ni Elena, at ang kapangyarihang naramdaman niyang
siya naman ang kinatatakutan. Hindi niya iyon maitanggi. May kakaibang sarap sa pakiramdam na ang mga dating tumatawa sa kanya ay unti-unti nang natutong mangamba. At doon nagsimulang tumubo ang isang damdaming higit pa sa pagnanais na mabawi ang dangal. Gusto na niyang makitang lumuhod ang mga taong sumira sa kanya. Lumipas ang ilang araw na parang mas mabigat ang bawat hakbang ni Adrian kahit patuloy naman ang pagdami ng perang pumapasok sa kanyang bulsa. Maayos ang kalagayan ni Aling Rosa. Unti-unting bumababa ang kanilang mga pagkakautang. At sa bayan ay may mga bulong-bulungan ng may isang tahimik ngunit mailap na manlalaro na walang takot sumabak sa matataas na pusta. Dapat sanay nakakagaan iyon. Ngunit sa halip, may kung anong kawalan sa kanyang dibdib na hindi matumbasan ng salapi o panandaliang panalo. Isang hapon, habang naghihintay siya ng gamot sa butika, may babaeng nakatayo sa kabilang dulo ng pila na ilang ulit na napalingon sa kanya. Hindi siya iyong tipong nagpapakute o sadyang mausisa. Tahimik lamang ito, nungit ang mga matay parang marunong magtanong kahit hindi nagsasalita. Mahaba ang buhok nito, simple ang suot at may dalang mga librong bahagyang nakaipit sa dibdib. Huwag kang lumingon agad, bulong ni Popoy mula sa bulsa ni Adrian. May tumitingin sa'yo. Alam ko, hindi iyon paghanga. Paano mo nalaman? Dahil hindi ka naman ganoon kaguwapo, seryosong sagot ni Popoy. Pigil na ngiti si Adrian. Ngunit nang sumulyap siya sa salamin ng botika, muli niyang nakita ang babae. Wala roong kilig o malanding interes. Ang meron ay pag-aaral, na para bang may nakikita itong hindi nakikita ng iba. Paglabas niya ng botika, saka siya nilapitan ng babae. Pasensya na, sabi nito sa mahinahong tinig. Ikaw ba si Adrian? Bahagyang nagtaka siya. Oo, bakit? Ako si Lyra. Inayos nito ang kapit sa hawak ng mga libro. Paminsan-minsan akong bumibisita sa bahay ninyo para sa nanay mo. Kami ng tiya ko ang tumitingin sa ilang may sakit sa baryo. Naalala ni Adrian, minsan na nga niyang nakita ang babaeng ito sa bahay nila. Tahimik na nagiiwan ng halamang gamot at payo kay Aling Rosa. Ah, oo, naalala ko na. Mas maayos na si Aling Rosa, sabi ni Lyra. Pero kailangan pa rin niyang iwasan ang masyadong pag-alala. Bahagyang napatawa si Adrian. Kung may paraan lang na alisin ang pag-alala sa mundo, baka matagal nang gumaling ang lahat. Hindi ngumiti si Lyra, ngunit lumambot ang tingin nito. Totoo, pero may mga taong sila mismo ang dinadala ang pag-alala saan man sila pumunta. Kasama ako ron? Tinitigan siya ni Lyra ng diretso. Mukhang oo. Natahimik si Adrian. Maraming tao ang tumitingin sa kanya noon. May awa, may paghamak, may takot, may inggit. Ngunit kakaiba ang tingin ni Lyra. Wala itong malinaw na paghusga. Para itong salaming ipinapakita ang isang bagay na pilit niyan ikinukubli sa sarili. Ano bang nakita mo? Tanong niya, medyo nagiging depensibo. Pagod, sagot ni Lyra. At galit. Pero hindi lang iyon. Bahagya itong lumapit na para bang may pinakikiramdaman. Parang may aninong nakadikit sa'yo. Sa loob ng bulsa, biglang napamura si Popoy ng mahina. Hoy, bakit siya nakakaramdam? Napatigas si Adrian. Anino? Hindi ko maipaliwanag. Umiling si Lyra. Hindi naman masama ang pakiramdam. Kakaiba lang, parang may presensyang hindi ko nakikita ng buo. Naggunwari si Adrian na hindi iyon mahalaga. Baka pagod ka lang din. Maari, ngunit hindi kumbinsido ang tono ni Lyra. Minsan, kapag maraming dinadalang bigat ang tao, may mga bagay na sumusunod sa kanya. Nagpaalam itong maaga at umalis. Ngunit iniwan nito kay Adrian ang isang kakaibang kaba. Nang makalayo na si Lyra, saka sumilip si Popoy mula sa bulsa at napaniwi. Ayoko sa babaeng iyan. Bakit? Nakakaramdam. Ang mga nakararamdam ang mahirap lokohin. Hindi naman kita niloloko. Hindi ikaw.
ang mundo. Napailing si Adrian at naglakad pa uwi. Ngunit sa buong daan, nasa isip niya ang sinabi ni Lyra. Anino nakadikit. Presensyang hindi lubos na makita. Kung iba ang nagsabi noon, ay marahil natawa na lamang siya. Ngunit dahil si Lyra ang nagsabi, at dahil wala itong bahid ng pagpapapansin, hindi niya ito ganap na maisantabi. Mula noon, paminsan-minsan ay nagtatagpo sila ni Lyra. Minsan sa botika, minsan sa pamilihan, minsan sa tapat ng kanilang bahay kapag nagdadala ito ng halamang gamot para kay Aling Rosa. Hindi ito pala salita, ngunit sa bawat pagkakataong nag-uusap sila, napapansin ni Adrian na humuhupa ang sigalbo ng galit sa loob niya. Hindi dahil binubura ni Lyra ang kanyang sugat, kundi dahil binibigyan siya nito ng espasyong marinig ang sarili niyang konsensya. Isang gabi, nadatnan niya si Lyra sa kanilang bakuran, kausap ang kanyang ina. Nang makaalis si Aling Rosa upang kumuha ng tubig, sila lamang dalawa ang naiwan sa ilalim ng buwan. May gusto akong itanong, sabi ni Lyra. Ano riyon? Nag-atubili ito bago nagsalita. Iyong mga huling linggo, mas maayos ang lagay ninyo. Masaya ako para sa inyo. Pero bakit pakiramdam ko, habang umaayos ang panlabas mong buhay, mas gumugulo ang loob mo? Hindi agad nakasagot si Adrian. Pakiramdam niya'y may kamay na marahang humawak sa tabing ng dibdib niya at pilit ipinakikita ang nais niyan ikubli. Ganon ba talaga ako kapansin-pansin? Sa mga taong tumitingin lang, hindi. Pero sa mga taong nakikinig kahit tahimik ang kaharap, oo. Napatingin siya kay Lyra. Hindi ito kasingkinan ni Elena sa mga alaala niya, ngunit may ibang uri itong liwanag. Hindi liwanag na nakakasilaw, kundi liwanag na malinaw. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, may isang bahagi sa kanya ang gustong magsabi ng totoo. Ngunit bago pa siya makapagsalita, bumulong si Popoy mula sa bubong. Mag-ingat, hindi lahat ng totoo ay handa ng marinig. May mga bagay lang, sabi ni Adrian sa halip, na kailangan kong tapusin. Tiningnan siya ni Lyra ng matagal. Sana lang, kapag natapos mo na, hindi pati sarili mo ang nawala. Pagkasabi niyon, ay nagpaalam na ito. Naiwan si Adrian sa bakuran, nakatingala sa dilim. Sa loob niya'y may kakaibang pagyanig. Sa tagal ng panahong umiikot siya sa layuning maibalik ang dangal at iparamdam sa mga nagtaksil sa kanya ang sakit, ngayon lamang may hayagang nagtanong kung ano ang mangyayari sa kanya kapag natapos na ang lahat. Lumapit si Popoy at tumalon sa balikat niya. Sinabi ko sa'yo, ayoko sa kanya. Dahil nakakabasa siya? Hindi. Dahil baka siya ang unang taong magpaalala sa'yo kung sino ka talaga. Sa gabing iyon, hindi alam ni Adrian kung matatakot siya o giging hawa sa ideyang iyon. Ngunit isang bagay ang malinaw. Sa gitna ng mundong unti-unting humihina sa kanya patungo sa dilim, may isang babaeng hindi napapasilaw sa panalo, hindi naniniwala sa anyo, at tila kayang makita ang mga bagay na pilit ikinukubli ng kanyang kaluluwa. Hindi naging madali para kay Adrian ang mga sumunod na araw. Sa bawat panalo niya sa sugal ay may kaunting ginhawang dumarating sa kanilang buhay. Ngunit sa bawat katahimikan ibinibigay ni Lyra sa kanya, ay may mga tanong ding gumigising sa kanyang isipan. Sino na nga ba siya ngayon? Ang lalaking niloko at itinulak sa putik? Ang bagong manlalarong kinatatakutan sa mga lihim na mesa? O isang kaluluwang unti-unting tinatabunan ng kapangyarihan? Isang gabi, matapos ang isa na namang matagumpay na laro, hindi siya agad umuwi. Sa halip, naglakad siya patungo sa gilid ng gubat sa may lumang balete. Ang parehong lugar kung saan madalas nararamdaman ni Popoy na pinakapanatag ito. Tahimik ang paligid. Tanging mga kuliglig at ihip ng hangin ang maririnig. Umupo siya sa ugat ng puno at hinintay ang munting kaibigan. Maya-maya, dahan-dahang lumabas si Popoy mula sa anino ng damuhan. May daladalang maliit na bunga na parang mangga ngunit kulay asul.
Kumakagat ito habang nakatingin sa kanya ng may kakaibang pag-iingat. Bakit ganyan ang mukha mo? Tanong ng duwende. Parang may magmamana sa iyo ng problema. Pagod lang, sagot ni Adrian. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nag-angat siya ng tingin. Hindi lang pagod. Gusto kong malaman ng totoo. Marami kang toong hindi gugustuhin marinig. Bakit mo talaga ako tinutulungan? Hindi agad sumagot si Popoy. Sa halip, tumalon ito sa isang nakausling ugat at naupo roon. Tila pinag-iisipang mabuti kung hanggang saan niya dapat buksan ang mga lihim na matagal nang nakatago. Hindi na biro ang kanilang pinagdaanan. Maraming pagkakataong iniligtas siya ni Adrian sa sarili nitong galit ng hindi namamalayan. Marahil, panahon na rin upang buksan ang pintong matagal niyang isinarado. Noong bata ka pa, sa wakas ay sabi ni Popoy, naaalala mo ba ang ama mo? Napakunot ang noo ni Adrian. Kaunti lang. Bakit? May isang gabi noon na nagsunog sa gilid ng gubat. May mga taong naghahanap sa akin. Sa'yo? Nagtatakang tanong niya. Oo, may mga tao talagang gustong manghuli ng tulad ko. Hindi para kaibiganin, para gawing anting-anting, para pilitin sa swerte, para itali sa kasakiman. Tumalim ang mukha ni Popoy. Noong gabing iyon, nasukol ako sa may tuyong damo. Halos maabot na nila ako nang biglang may tumakbong lalaki at sinigaw sa kanila na umatras dahil may bata raw sa dulo ng apoy. Ang ama ko? Bulong ni Adrian. Tumango si Popoy. Siya. Alam niyang nagsisinungaling siya. Wala namang batang nasa apoy. Pero ginawa niya iyon para maiba ang direksyon ng mga humahabol sa akin. Pagkatapos, siya mismo ang sumuong sa apoy para iligaw sila. Natahimik si Adrian. Unti-unting bumalik sa alaala niya ang malabong larawan ng ama. Isang matangkad na lalaking may malumanay na boses at mga kamay na sanay sa pagod ngunit mainat humawak sa kanya. Nasaktan ba siya? Mahina niyang tanong. Napaso, sabi ni Popoy, pero hindi niya ako ipinagkanulo kahit alam niyang hindi ako tao. Nang magkita kami ng malapitan, sabi niya sa akin, ano man ang anyo mo, kung inuusig ka nang wala kang ginagawang masama, hindi kita ibebenta sa kapahamakan. Parang may malamig na daluyong na tumakbo sa likod ni Adrian. Hindi lamang dahil sa lihim na katapangan ng kanyang ama, kundi dahil sa bigat ng kabutihang iyon. Hindi niya alam na may ganoong kabanal na pangyari sa nakaraan ng kanilang pamilya. Kaya may utang na loob ka sa kanya, sabi niya. Hindi lang utang na loob. Bahagyan lumambot ang boses ni Popoy. May sumpang nakadikit sa mga tulad ko. Kapag iniligtas kami ng isang taong may malinis na puso sa gitna ng kasakiman, may tungkulin kaming ibalik ang kabutihan sa kanyang angkan sa oras ng pinakamalaking pagbagsak. Napatingin si Adrian sa munting nilalang. Kaya ka dumating. Kaya ako dumating. Bakit hindi ka nagbakita noon pa? Dahil hindi pa dumating ang subdulan. Tumingin si Popoy sa kadiliman ng gubat. Ang tulong na ipinapatawag ng sumpa ay hindi para sa ordinaryong hirap. Dumarating lamang kami kapag ang dangal ng angkan ay winasak ng kasinungalingan at ang puso ng huling tagapagmana ay nasa bingit ng mabali. Napatitik si Adrian sa lupa. Hindi niya akalaing ang pagkawasak ng buhay niya ay aabot hanggang sa mga pangakong mas matanda pa sa kanyang alaala. May isa pang bagay, dagdag ni Popoy, at sa pagkakataong ito ay mas mabigat ang boses nito. Hindi pang habang buhay ang pagtulong ko. Napatigil si Adrian. Anong ibig mong sabihin? Habang nananatili kang tao, nananatili ako. Habang lumalaban ka para sa hustisya at hindi para sa kasakiman, kaya kitang samahan. Pero kapag tuluyan kang nilamon ng galit, kapag nagsimula kang magsugal, hindi para mabawi ang tama, kundi para maghari sa mali, mapuputol ang ugnayan natin. At kapag naputol, napabuntong hininga si Popoy. Mawawala ako, hindi lamang sa paningin mo. Tuluyan, babalik ako sa mundong hindi na naaabot ng tawag ng tao. Biglang sumikip ang dibdib ni Adrian. Hindi niya inasahang mararamdaman niya iyon. Sa totoo lang, nasanay na siyang nariyan si Popoy. Mapanukso, maingay, pilyo, ngunit totoo. Sa lahat ng tumalikod sa kanya, ang munting nilalang na ito ang nanatili.
Ang ideyang maari rin itong mawala ay tila biglang humugot sa kanya ng hininga. Bakit hindi mo sinabi agad? Dahil alam kong sa una, paiiralin mo ang dangal. Napatingin si Popoy sa kanya. Pero ngayon, nararamdaman kong may iba nang tumutubo sa puso mo. Tahimik silang dalawa sa ilalim ng balete. Hindi itinanggi ni Adrian ang ibig sabihin noon. Totoo, hindi na lang dangal ang nais niya. Gusto na niya maramdaman ng mga kalaban niya ang lubos na pagguho. Gusto niyang makita silang umiyak, maninig, at mawalan ng lahat gaya ng ginawa nila sa kanya. At iyon mismo ang kinatatakutan ni Popoy. Adrian, mahinang sabi ng duwende. Ang ama mo ay tumulong sa akin nang walang hinihiming kapalit. Hindi siya lumusong sa apoy para maging makapangyarihan. Lumusong siya dahil iyon ang tama. Kaya kita tinutulungan ngayon upang maibalik sa inyong pamilya ang liwanag na ninakaw sa inyo. Huwag mong hayaang maging iba ang kahihinatnan. Napalunok si Adrian. Hindi madaling bitawan ang galit, lalo na kapag iyon na ang nagsisilbing apoy sa pagbangon. Ngunit sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi lang pala siya ang may pinoprotektahan sa laban na ito. Hindi lang sarili niya, hindi lang ang kanyang ina. Pati si Popoy, ang kaibigang unti-unti na rin niyang minahal, ay nakaasa sa kanyang pagpili. Dahan-dahan siyang tumango. Susubukan ko. Hindi sapat ang susubukan. Popoy, huwag mong pangakuan ng isang duwende kung hindi mo kayang panindigan, inis nitong sabi, ngunit may lambing sa dulo. Masyado kaming mahilig maningil. Bahagyang natawa si Adrian, kahit mabigat ang dibdib. Ngunit ang gabing iyon ay nagbukas ng isang bagong katotohanan sa pagitan nila. Hindi na lamang sila dalawang nilalang na pinagdikit ng pangyayari. Magkaugnay na ang kanilang mga kapalaran. At sa likod ng bawat panalo, nagsimula ng umalingaw-ngaw ang mas mabigat na tanong. Hanggang kailan niya kayang manatiling tao bago siya tuluyang kainin ng apoy na matagal na niyang kinukubli? Sa simula, maingat pa si Adrian. Bawat panalo ay binibilang. Bawat pusta ay pinag-iisipan. Bawat hakbang sa mesa ay sinusukat ayon sa payo ni Popoy. Ngunit ang tao, kapag paulit-ulit na nananalo, ay dahan-dahang nalilinlang ng sarili niyang tibay. Ang dating takot ay nagiging kumpiyansa. Ang kumpiyansa ay nagiging yabang. At ang yabang, kapag hindi napigil, ay nagiging pagkahulog. Hindi agad napansin ni Adrian ang pagbabago sa sarili. Para sa kanya, normal lamang na mas matapang na siyang pumasok sa mas malalaking laro. Natural lang din na hindi na siya gaanong kinakabahan sa harap ng mga kilalang manlalaro. Ngunit sa mata ni Popoy, malinaw ang unti-unting paglihis. Uurong ka, sabi ng duwende isang gabi habang sila'y nasa isang mataas na pusta. Hindi maganda ang ihip. Kanina mo pa sinasabi yan. Pero 2 beses na tayong nanalo. Huwag mong sabihin tayo kapag hindi ka nakikinig. Napanisi lamang si Adrian at itinaas ang pusta. Nanalo siya. Doon lalong naging delikado ang lahat. Ang isang maling desisyon na nagtatapos sa panalo ay mas mapanganib kaysa sa matinding pagkatalo. Dahil sa sandaling iyon, tinuturuan ng tadhana ang tao na paniwala ang tama ang kanyang mali. At iyon ang nangyari kay Adrian. Mula noon, hindi na sapat sa kanya ang payo ni Popoy. Kung minsan ay hinihintay niya pa rin ito. Ngunit kung salungat sa init ng dugo niya ang babala ng duwende, mas madalas ay sarili na niya ang sinusunod. Hindi na ikaw ang dati, minsan sabi ni Aling Rosa habang sila'y naghahapunan. May ulam na silang manok noon, at mas maaliwalas na ang loob ng bahay. Ngunit ang tinig ng ina ay hindi kasing gaan ng dating panahon. Mas marami tayong pagkain ngayon. Mas may gamot ako. Pero bakit pakiramdam ko, mas lumalayo ka? Napatigil si Adrian sa pagsubo. Hindi po ako lumalayo. Pisikal, hindi. Pero yung isip mo. Napailing si Aling Rosa. Parang laging nasa ibang lugar. Parang may habol kang hindi mapakali. Hindi agad nakasagot si Adrian. Sa totoo lang, totoo ang sinabi ng kanyang ina. Kapag nasa bahay siya, ang isip niya ay nasa mga mesa ng sugal.
sa mga matang natatakot sa kanya, sa tunog ng salaping na nanalo sa kanyang kamay, sa ideyang unti-unti niyang natatalo ang mundong minsan yumurak sa kanya. Kinabukasan, muling nag-cruise ang landas nila ni Lyra sa may putika. Hindi niya maipaliwanag kung bakit sa tuwing kaharap niya ang dalaga, ay pakiramdam niya walang silbi ang mga maskarang natutuhan niya. Hindi siya makapagkunwaring lubos na maayos. Mukha kang hindi natulog, sabi ni Lyra. Marami lang iniisip. Hindi lang iyan. Tinitigan siya nito. Mas mabigat ka ngayon. Hindi katawan mo, iyong aura mo. Napakunot noo si Adrian. Aura? Hindi ako magaling magpaliwanag ng mga ganitong bagay, sabi ni Lyra. Pero may mga taong kapag nalalapit sa maling landas, parang umiitim ang paligid nila. Hindi pa masama ng buo, pero malinaw na hindi payapa. May gusto sanang sabihin si Adrian, isang depensang marahil ay dating mahusay niyang nagagamit. Ngunit walang lumabas. Sa halip, napabuntong hininga lamang siya. Paano kung kailangan kong daanan ng maling landas para makarating sa tama? Kapag masyado kang nagtagal sa maling landas, sagot ni Lyra, baka pagdating mo sa dulo, hindi mo na makilala ang sarili mong intensyon. Tumimo ang mga salita, ngunit sa halip na matauhan, may bahagi sa anyang nainis. Bakit lahat na lang ng tao tila gustong pigilan siya na yung siya na ang may kapangyarihan? Nasaan ang mga paalalang iyan noong siya ang nilamon ng kasinungalingan? Sa mga sumunod na gabi, mas naging agresibo siya sa mesa. Hindi na niya lamang gustong manalo, gusto niyang manibabaw. Kapag may nagdududa sa kanya, itataas niya ang pusta. Kapag may nagmamatigas, pinaparamdam niyang kaya niya itong lunukin sa laro. Unti-unti, hindi na lamang pera ang ipinapanalo niya. Iniinom na rin niya ang takot at paghanga ng mga tao. Ngunit may kapalit. Isang gabing puno ng usok at yabang, bumulong si Popoy. Tama na, uuwi na tayo. Hindi pa, sabi ni Adrian. Kakaupo lang ng bagong kalaban. Huwag ka nang sumabak. Malabo ang pakiramdam ko. Marami kang pakiramdam na malabo nitong mga araw. Matalim ang naging tingin ni Popoy. At marami kang yabang nitong mga araw. Ngunit hindi na napigil si Adrian. Umupo siya sa bagong mesa. Ang kaharap niya ay isang lalaking hindi niya pa nakikita noon. Tahimik, simple ang bihis, ngunit tila hindi natitinag sa anumang pusta. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, hindi agad mabasa ni Adrian ang kalaban. Walang panginginig, walang padalos-dalos na hinga, walang yabang. Tanging katahimikan parang malalim na tubig. Hindi ko gusto ito, bulong ni Popoy. Ngunit sa halip na umurong, mas lalo pang nainganyo si Adrian. Mas maganda, sagot niya. Mas exciting. Doon niya hindi na malayang nagsimula na siyang malasing sa pakiramdam ng panalo. Ang dating laban para sa danal ay naging laro para sa kilipinang kapangyarihan. Hindi na sapat na manalo ng sapat. Gusto na niyang mapatunayan na kaya niyang talunin kahit sino, kahit saan, kahit kailan. Nang gabing iyon, hindi pa siya lubos na natalo. Ngunit may naramdaman siyang kakaiba. Isang munting bitak sa dating matatag niyang swerte. Hindi iyon lantad sa iba. Hindi rin ganoon kalaki. Ngunit si Popoy, na sanay makinig sa agos ng tadhana, ay naramdaman iyon agad. Paglabas nila, tahimik ang duwende. Ano ba? Naiinis na tanong ni Adrian. May pumutok na sinulid. Anong sinulid? Yung pagitan ng pagnanais mong bumangon at pagnanais mong maghari. Tumingin si Popoy sa kanya ng diretsyo. At sa susunod na pumutok pa, baka hindi mo na mapigilan ang pagbagsak. Hindi sumagot si Adrian. Ngunit sa kaibuturan ng dibdib niya, kahit ayaw niyang aminin, alam niyang may katotohanan sa babalan iyon. Gayunman, sa halip na huminto, pinili niyang ipikit ang mga mata sa panganib. Dahil para sa isang lalaking matagal na pinagkaitan ng kapangyarihan, ang unang lagok ng tagumpay ay hindi nakalalasing. Ang paulit-ulit na panalo ang tunay na lason. Dumating ang gabing matagal nang parang nagbabadya sa hangin. Maging si Popoy na laging may biro at tusong komento sa labi,
ay naging tahimik buong maghapon. Nararamdaman niya ang pangit na agos ng kapalaran. Parang unos na hindi pa dumarating, ngunit matagal nang naaamoy sa hangin. Ilang beses nang sinubukang pigilan si Adrian sa pagpunta sa larong inanyayahan sa kanya. Ngunit sa puntong iyon ay mas malakas na ang apoy sa dibdib ng binata kesa sa lahat ng babala. Sino ba ang nandoon? Tanong ni Popoy nang papalapit sila sa lumang mansyon sa dulo ng bayan. Ang lugar kung saan gaganapin ang pribadong laro. Mga malalaking tao, sagot ni Adrian. At sabi nila, dadalo si Don Marcelo. Huminto si Popoy. Mas lalong hindi tayo dapat pumunta. Gumiti si Adrian, ngunit may tigas sa likod ng ngiting iyon. Ito na nga ang gusto natin, hindi ba? Ang mapalapit sa pinakaugat ng kasamaan. Mali, mabilis na sagot ni Popoy. Ang gusto nating gawin ay ilantad sila. Iba iyon sa pumasok sa bibig ng halimaw habang nakangiti. Ngunit hindi na nagbago ang isip ni Adrian. Sa mga araw na lumipas, buo na ang paniniwala niyang kaya niyang kontrolin ang laro. Kahit gaano pa ito kalaki. Nakailang panalo na siya. Nakailang makapangyarihang tao na ang napayuko sa kanyang harap. Sa kanyang isip, ito na ang pagkakataong tuluyang kalugin ang trono ni Don Marcelo. Sa loob ng mansyon ay malamig at maringal ang paligid. Malalambot ang alpombra, kristal ang ilaw, at tahimik ang mga tauhang nag-iikot na parang anino. Ngunit sa gitna ng luho at katahimikan, malinaw kay Adrian na ang lugar na iyon ay mas mapanganib pa sa lahat ng maruruming pasugalan na napasukan niya. Ang mga halimaw dito ay hindi sumisigaw. Mumingiti sila. At doon, sa dulo ng mahabang mesa, nakita niya si Don Marcelo. Maayos ang bihis nito, tahimik ang mukha, at halos walang bakas ng kaba. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, bagya itong ngumiti na para bang matagal na nitong hinihintay ang sandaling iyon. Adrian, bati nito, ang lalaking sinasabing hindi marunong matalo. Hindi pa ako tapos matutong manalo, tugon ni Adrian. Sa ilalim ng mesa, mahigpit ang bulong ni Popoy. Masama ito, amoy patibong. Nagsimula ang laro. Sa unay, maayos pa. May ilan siyang ikot na napanalunan, bagaman hindi kasing linis ng dati. Ang mga kalaban niya ay hindi basta-basta natitinag. Ang dealer ay sanay magtago ng intensyon. At si Don Marcelo, higit sa lahat, ay tila may sariling paraan ng pagbasa sa tao. Tuwing nagpapalit ng pusta, ang mga mata nito'y hindi sa cards nakatingin, kundi sa mukha ni Adrian. Hindi ko siya mabasa, mahinang sabi ni Adrian. Dahil hindi siya ang naglalaro sa harap mo, tugon ni Popoy. May iba siyang nilalaro. Sa kalagitnaan ng gabi, nagsimulang lumaki ang pusta. Lupa, salapi, mga papel na may lagda, mga pabor na kayang bumaliktad ng buhay ng tao. Sa bawat pagtaas ng halaga, ay mas lalo ring umiinit ang dugo ni Adrian. Naroroon sa harap niya ang lalaking may kinalaman sa pagbagsak niya, at ngayon ay may pagkakataon siyang patunayan na kaya niya itong tapatan. Uurong tayo, sabi ni Popoy nang maramdaman ang biglang pagbigat ng paligid. Huli na, mahinang sagot ni Adrian. Hindi pa huli hanggat humihinga ka at nakakabangon. Ngunit sumunod ang isang ikot na nagpayanik sa lahat. Naniwala si Adrian sa sariling basa. Itinaas niya ang pusta ng higit sa dati. Tahimik si Don Marcelo. Wala ni isang kipot sa mga daliri nito. Wala ring bahid ng takot sa mata. At doon biglang naunawaan ni Adrian ang pagkakamali. Hindi kahinaan ang katahimikan ni Don Marcelo. Katiyakan iyon. Nan ibunyag ang cards, parang bumagsak ang buong silid sa kanyang dibdib. Natalo siya. Hindi lamang iyon simpleng pagkatalo sa pera. Nawala sa kanya ang halos lahat ng naipon. Ang ilang papel na hawak niya bilang panangga sa mga akusasyong ibinato sa kanya ay napunta sa kabilang panig. At higit sa lahat, nakita niyang unti-unting lumalabo ang anyo ni Popoy sa gilid ng mesa. Anong nangyayari? Gulat na bulong ni Adrian. Namumutla si Popoy. Sabi ko sa'yo, may kapalit. Biglang uminit ang ulo ni Adrian. Isa pang ikot. Huwag! Halos sigaw ng duwende. Napatingin si Don Marcelo. Wari, may kung anong napansin
kahit hindi nito nakikita si Popoy. Mukhang nawawala ang tibay mo, Adrian. O baka ngayon mo lang napagtatantong hindi sapat ang swerte para sa mga taong mas marunong maglatag ng bitag. Ang mga salitang iyon ang tuluyan sumugat sa natitirang dangal ni Adrian. Gusto niyang sugurin ang lalaki. Gusto niyang ibalibag ang mesa. Gusto niyang isigaw sa lahat na daya ang nasa likod ng gabing iyon. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mundo ng sugal, wala siyang malinaw na hahawakan. Dahil ang totoo, pinili niyang huwag makinig sa babala. Pinili niyang sumugal ng higit sa hostisya. Pinili niyang magpakalasing sa sariling galing. Paglabas niya ng mansyon, tila nabasag ang lahat ng lakas sa kanyang mga tuhod. Sumandal siya sa pader, sa labas, habang hawak ang ulo. Sa tabi niya, nakaluhod si Popoy. Halos hindi nabuo ang anyo. Popoy, huwag mo akong tingnan na parang ako ang nawala sa'yo. Mahinang sabi ng duwende. Sarili mo muna ang tingnan mo. Pag uwi niya sa bahay, mas masakit ang sumunod. Naroon si Aling Rosa. Gising pa at hinihintay siya. Ngunit nang makita ng matanda ang kanyang anyo, gusot, gutay sa katahimikan at halatang bumuho. Tila agad nitong naintindihan. Anak, mahinang sabong nito, ano ang ginawa mo? Hindi siya nakasagot. Kinabukasan, dumating si Lyra at nadatnang nakaupo lamang si Adrian sa harap ng bahay, tulala. May ilang papel na kusot sa kanyang kamay at ang dating tikas ng tindig niya ay tila napalitan ng bigat na halos hindi maitaas. Anong nangyari? Tanong ni Lyra. Tumingin siya rito, ngunit sa halip na depensa ay pagod lamang ang nasa mga mata niya. Natalo ako. Sa sugal? Hindi lang doon. Napapikit siya. Sa sarili ko. Tahimik na naupo si Lyra sa tabi niya. Hindi ito nangaral. Hindi ito agad nagsabi ng sinabi ko sa'yo. At marahil iyon ang lalong nagpasakit kay Adrian. Dahil ang tahimik na awa ay mas mabigat kaysa sermon. Nang gabing iyon, habang ang hangin ay umiikot sa lumang bubong ng kanilang bahay, napagtanto ni Adrian ang lawak ng nawala sa kanya. Hindi lamang pera, hindi lamang lakas, kundi pati ang tiwala ng kanyang ina, ang katahimikan ng budhi niya, at ang munting kaibigan na nananatili na lamang na kumikislap-kislap sa dilim. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, kinailangan niyang tanggapin ang pinakamahirap na katotohanan. May mga pagkatalong hindi gawa ng kaaway. May mga pagkatalong sariling yabang ang may likha. 3 araw halos hindi lumabas ng bahay si Adrian. Hindi niya kayang harapin ang bayan, ang mga bulungan sa paligid, o maging ang sariling refleksyon sa palanggana ng tubig. Sa bawat paggising niya, ang una niyang nakikita ay ang pagod na mukha ni Aling Rosa at ang malamlam na anyo ni Popoy, na ngayon ay bihira nang lumitaw ng buong buo. Minsan ay boses na lamang ito, minsan ay kisap ng anino sa sulok ng silid. Hindi na siya pinagalitan ng kanyang ina. Mas masakit doon, hindi rin siya nito kinumusta ng paulit-ulit. Nagtitimpla lamang ito ng sabaw, inilalapak sa harap niya, at tahimik na humahaplos sa kanyang likod kapag nakikita siyang tila hindi makakain. Sa katahimikang iyon, mas mariing naririnig ni Adrian ang kabigatan ng kanyang pagkakamali. Sa ikatlong gabi, si Lyra ang magsalita ng matagal ng gustong marinig, ngunit kinatatakutan niyang katotohanan. Nagkamali ka, sabi nito habang nakatayo sa may pinto. Pero hindi ibig sabihin tapos ka na. Hindi agad sumagot si Adrian. Paano mo nasasabing hindi tapos? Ako mismo, hindi ko na alam kung ano ang dapat kong buuin ulit. Dahil may mga taong talagang masama, sagot ni Lyra. At may mga taong nasugatan kaya nagkamali. Ang kaibahan, tapos ka. Ang mga nasugatan ay nakakabalik pa basta aaminin nilang lumayo sila sa sarili nila. Napaniti siya ng mapait. Parang napakadali mong sabihin. Hindi madali. Lumapit si Lyra at tumingin ng diretso sa kanya. Pero kailangan, dahil kung hindi mo haharapin ang katotohanan, si Don Marcelo at si Victor ang mananalo hindi lang sa buhay mo, kundi pati sa pagkatao mo. Tumama ang mga salitang iyon. Sa unang pagkakataon, naunawaan ni Adrian na hindi sapat ang basta malugmok sa sariling pagsisisi. Ang pagsisisi na hindi humahantong sa tamang pagkilos
ay nagiging isa ring uri ng pagtalikod. Nang gabing iyon, nagpunta siya sa lumang balete kung saan madalas nilang tambayan ni Popoy. Tahimik ang gubat, ngunit daman niyan nandoon ang munting kaibigan. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw si Popoy, maputla, mahina, ngunit naroon pa rin ang mapaglarong kinang sa mata. Mukhang hindi ka pa mamamatay sa drama. Natawa si Adrian sa unang pagkakataon matapos ang matinding pagkatalo. Pasensya ka na. Psst, ayoko ng ganyang tono. Para kang ikakasal sa kalungkutan. Umupo si Adrian sa ugat ng puno. Nagkamali ako. Alam ko, hindi ako nakinig. Lalo ko pang alam iyon. Popoy, huminga siya ng malalim. Kung may natitira pang paraan, gusto kong itama. Hindi para manalo lang. Hindi para gantihan lang sila. Gusto kong ilantad ang totoo. Matagal siyang tinitigan ni Popoy. Pagkatapos ay dahan-dahan itong tumango. Ngayon pa lang kita muling naririnig. May natitira pa bang nakasayo? Kaunti. Umupo si Popoy sa tuhod niya. Pero minsan, kaunting liwanag lang ang sapat kapag ang dala mo na ay tamang intensyon. Dito binuo nila ang plano. Hindi na sila muling susugal para sa pera lamang. Ang huling laban ay dapat maging salamin. Dapat doon mailantad ang tunay na gawin ni na Don Marcelo at Victor. Ang pandaraya, ang manipulasyon, ang mga testigong binili, at ang sistemang matagal nang bumubuhay sa kasinungalingan. Alam ni Popoy na may isang engranding gabing darating. Isang pribadong laro kung saan daralo ang mga taong may kapangyarihan sa bayan. Doon sila papasok. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi para makipagtagisan ng yabang, kundi para gamitin ang sarili nilang pagmamalaki laban sa kanila. Sa mga sumunod na araw, naging tahimik ngunit matalim ang pagkilos ni Adrian. Hiningi niya ang tulong ng ilang taong minsan na ring nalugi sa daya ng tauhan ni Don Marcelo. Hindi lahat ay agad naniwala, ngunit may ilan na matagal nang naghihintay ng lakas ng loob upang mag-speak out. Sa tulong ni Lyra, nakahanap sila ng mga papel at kopya ng mga talaang hindi tugma sa mga transaksyon ni Don Marcelo. At higit sa lahat, napansin nilang si Victor ay unti-unti nang kinakain ng takot. Hindi na ito kasing tikas ng dati. Hindi na rin kasing linis ng pagkukunwari. Dumating ang gabi ng huling laban. Ang bulwagan ay puno ng ilaw, alak at mga matang sanay sa lihim. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na nanginginig si Adrian. Tahimik lamang siya, matatag at mas malinaw ang isip kaysa kailanman. Sa kanyang balikat ay halos hindi nakikita ng iba si Popoy. Ngunit ramdam niya ang presensya nito. Mahina, oo, ngunit matibay. Nang makita siya ni Don Marcelo, napangiti ito. Akala ko hindi ka na babalik matapos ang huli mong kahihiyan. May mga laban kasing hindi tinatapos sa isang gabi, sagot ni Adrian. Sumunod ang laro. Ngunit habang tumatagal, isa-isang nahahalata ng ilang naroroon ang hindi karaniwang nangyayari. Ang mga senyas ng dealer ay napuputol. Ang mga lihim na pabor ay naililihis. Ang mga reaksyon ni Victor ay nagiging mas halata. At sa amang sandali, sa tulong ng impormasyong nakalap nila, iniharap ni Adrian ang mga papeles at testimonya na nagpapatunay ng matagal ng pandaraya sa mga mesa at negosyo ni Don Marcelo. Nayanig ang bulwagan. Tumayo si Victor, nanginginig. Sinubukan nitong tumanggi, ngunit sa ilalim ng matatalim na tanong at mga matang biglang lumipat mula sa paghanga tungo sa pagdududa, unti-unti itong namasag. At nang bumigay ito, isa-isang lumabas ang katotohanan. Kung paano nila ipinatong ang nawawalang pera kay Adrian, kung paano ginamit ang pirma nito, at kung paano siniguro ni Don Marcelo na walang makikinig sa panig niya. Hindi na kinailangan ni Adrian na sumigaw. Hindi na rin niya kailangang humampas sa mesa. Sa mismong lugar kung saan siya minsang minata at muntik ng tuluyang madurog, doon mismong bumagsak ang mga taong sumira sa kanya. Lumapit si Don Marcelo, galit na galit. Ngunit sa unang pagkakataon ay hindi na ito mukhang halimaw.
Mukha na lamang itong lalaking nasukol ng sariling kasamaan. Akala mo panalo ka na? Bulong nito. Umiling si Adrian. Hindi ito panalo. Ito ang katotohanan. At sa pagsambit niya noon, naramdaman niyang may kung anong bigat ang tuluyang kumalas sa dibdib niya. Hindi dahil tapos na ang lahat, kundi dahil sa wakas, ang huling taya niya ay hindi pera, hindi yabang, hindi galit, kundi dangal. Pagkatapos ng gabing iyon, mabilis kumalat sa bayan ang katotohanan. Ang mga bulong-bulungan na minsan kumarin sa pangalan ni Adrian ay siya namang bumaligtad laban kina Don Marcelo at Victor. Ang mga taong dati tumatahimik sa harap ng kanilang impluensya ay nagsimulang magsalita. Ang ilang naloko sa negosyo at sugal ay lumantad. Ang mga hawak na kapangyarihan ni Don Marcelo ay hindi agad nawala sa isang iglap. Ngunit nabiyak ang kanyang pangalan at unti-unting nawasak ang takot na matagal niyang ipinaghari. Si Victor naman ay tuluyang iniwan ng mga taong dati niyang pinagtataguan. Sa huli, wala itong nalapitan kundi ang sarili niyang konsensya, ang iisang bagay na matagal nitong tinakasan. Hindi na ito muling hinarap ni Adrian. Hindi dahil duwag siya, kundi dahil nauunawaan na niyang may mga pagkatalong higit na mabigat kesa sa anumang sampal na maibibigay ng kamay. Ang mabuhay na kasama ang sariling pagtataksil ay isa na roong parusa. Sa bahay ni na Adrian, dahan-dahang bumalik ang katahimikan. Hindi marangya ang kanilang buhay, ngunit hindi na rin ito kasing dilim ng dati. Nakabili siya ng mas maayos na bubong, na ipagpatuloy ang gamutan ni Aling Rosa. Muli ring naayos ang kanilang munting bakuran. At minsan sa umaga ay may mga ibong bumabalik sa puno ng bayabas na dati halos matuyo sa kapabayaan. Ngunit sa gitna ng pagbabalik ng payapa, may isang katotohanang unti-unti ring lumilinaw. Humihina na si Popoy. Hindi na ito palaging nakikita ni Adrian sa buong araw. Minsan, sumisilip na lamang sa bintana sa dapitapon. Minsan, tinig na lamang sa hangin. Minsan, mararamdaman na lamang sa pag-ugoy ng dahon at sa kakaibang init ng paligid. Alam ni Adrian ang ibig sabihin noon. Natapos na ang tungkulin ng duwende. Napatunayan na niyan sa kabila ng paglihis at pagkakamali, pinili pa rin niyang bumalik sa tama bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang puso. Isang gabi, sa ilalim ng parehong balete kung saan minsang ibinunyag ni Popoy ang kanilang ugnayan. Magkatabi silang naupo. Tahimik ang paligid, malamlam ang buwan, at ang anyo ng duwende ay waring sinag na lamang ng alitaptap na may hugis. Ganito pala iyon, mahina ang sabi ni Adrian. Ano? Ang magpaalam. Napabuntong hininga si Popoy. Ayoko rin naman, kaso hindi ako pwedeng mamalagi sa mundo ng tao nang lampas sa dapat. Nakakainis kayo. Ang iingay nyo. Napatawa si Adrian, ngunit agad ding napalitan ng kirot ang tawa. Hindi ko alam kung paano babayaran ang ginawa mo. Una sa lahat, huwag mong insultuhin ang isang duwende sa pag-aalok ng bayad. Inis na pinandilatan siya ni Popoy. Pangalawa, tapos na ang utang. Nabawi na ang liwanag na kinuha sa pamilya mo. Pero higit pa roon ang ginawa mo sa akin. Sandaling natahimik si Popoy. Pagkatapos ay ngumisi ito. Ngunit sa likod ng ngiti ay may lungkot. Oo naman, kung hindi dahil sa atin, malamang isa ka pa rin boring. Napailing si Adrian. Hindi ka talaga marunong maging seryoso hanggang dulo. Mali. Tumayo si Popoy sa ugat ng puno at tiningnan siya ng diretsyo. Marunong ako, kaya makinig ka. Tumuwid si Adrian. Ang tunay na swerte, sabi ni Popoy, ay hindi na sa baraha, hindi na sa dice, at hindi na sa perang napapanalunan. Nasa sandaling kaya mong huminto bago ka maging halimaw. Nasa kakayahan mong bumalik sa sarili mo kahit maraming dahilan para magpakasama. Nasa pagpili mong maging tao kahit tinuruan ka ng mundo na mas madaling maging demonyo. Narinig ni Adrian ang bawat salita na tila tinutuhog sa gitna ng dibdib niya. Hindi iyon simpleng aral.
Buod iyon ng lahat ng pinagdaanan nila. Popoy, mahina niyang sabi, salamat. Bahagyang lumambot ang tingin ng duwende. Sabihin mo na lang sa ama mo kapag nagkita kayo balang araw na binayaran ko na. Napalunok si Adrian. Unti-unting nagliwanag ang paligid sa katawan ni Popoy na para bang ang hangin mismo ay kinukuha ito pabalik sa pinagmulan. Nagmamadali sanan humawak si Adrian, ngunit pinigilan siya ng tingin ng kaibigan. Huwag, sabi ni Popoy. Hindi lahat ng pamamaalam ay dapat pigilan. May mga bagay na buo dahil natutong bumitaw. Makikita pa ba kita? Ngumisi si Popoy. Kapag masyado kang yumabang, baka sipain pa kita mula sa hangin. At sa huling pagkakataon, narinig ni Adrian ang tawang pamilyar. Pilyo, buhay, at may lambing na hindi nito kailanman inaming mayroon ito. Pagkatapos niyon, kumislap ang anyo ni Popoy at dahan-dahang nawala sa hangin, parang sinag ng buwan na tinangay ng madaling araw. Mahabang sandali bago nakagalaw si Adrian, ngunit hindi tulad ng unang managabing iniwan siya ng mundo. Ang gabing ito ay hindi puno ng kawalan. Masakit? Oo, ngunit payapa rin. Dahil alam niyang ang pagkawala ni Popoy ay hindi tanda ng panibagong pagkasira. Ito ay tanda na natapos ang isang tungkuling may saysay. Sa mga sumunod na buwan, pinili ni Adrian ang mas payabang landas. Tinalikuran niya ang mundo ng sugal, ang perang natira, at ang mga pagkakataong dumating matapos maibalik ang kanyang pangalan ay ginamit niya sa marangal na paraan. Nagtayo siya ng maliit na tindahan para kay Aling Rosa, tulad ng matagal niyang pangarap. Hindi man ito engrande, ngunit tuwing umagay, amoy kape at bagong lutong tinapay ang kanyang bakuran. At sa tuwing dumarating si Lira upang bumili ng halamang gamot o tumulong sa kanyang ina, mas malinaw sa kanya ang tahimik na posibilidad ng isang bagong pag-ibig. Hindi gaya ng apoy ng dati, kundi tulad ng ilaw na hindi kailangang sumiklab ng malakas upang manatiling totoo. Minsan, sa mga gabing mahangin, kapag ang mga dahon ng balete ay kakaibang kumakaluskos kahit walang bagyo, napapangiti si Adrian. Hindi na siya tumitingala ng may desperasyon. Hindi na rin siya naghahanap ng pilit. Sapat nang alam niyang may mga pagkakaibigang hindi nawawala kahit hindi na nakikita. At sa huli, naunawaan niya rin ang pinakaimportanteng aral sa lahat. Ang kapalaran ay hindi laging panalo. Minsan, ito ay ang pagkakataong bumangon, maitama ang sarili at piliing huwad ng ipaglaro ang buhay